Hallelujah. Praise the Lord. Glory to your name, O God. The stakes may be high, but I look beyond it all. I praise you, the word in my heart. Mountains may rise, strong winds may blow. I'll praise you just because I know it will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead, you worked it out for me. It will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead, you worked it out for me. The stakes may be high, but I look beyond it all. And I'll praise you with the words in my heart. Mountains may rise, strong winds may blow. I'll praise you just because I know it will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead, you worked it out for me. It will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead, you worked it out for me. I'll keep on praising, rejoicing. I know the end from the beginning. I'll keep on praising, rejoicing. I know the end from the beginning. Hallelujah, hallelujah, I'll praise you, Lord, forevermore. Hallelujah, hallelujah, I'll praise you, Lord, forevermore. Just because I know it will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead, you worked it out for me. It will always end in praise. No matter what I face, you have gone ahead, you worked it out for me. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpak po tayo para sa ating Panginoon Yes, Diyos. Praise the mapagpalang Lord. gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating Midweek Fellowship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa gabing ito na muli po nagkasama-sama tayo. At sige po, pasimulan po natin ang gawain sa pakikinig po ng papuring palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, church, let's celebrate this day.
rejoice in the Lord. Praise His name. He's truly faithful. Amen. Hallelujah. Come on, let's sing this out. Your mercy's on you every morning. Steadfast love will never end. It's hope will fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part has served your plan. Yes, Jesus, 'cause through it all, you've been so, so good. Yes, you are, Lord. Kept your word like you said you would. Your mercy's on you every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Yes, Jesus. Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. Come on, sing it out. Through it all, you've been so, so good. Yes, you are, Lord. Kept your word like you said you would. Your mercy's on you every morning. Steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Through it all, you've been so, so good. Come on, let's lift our voices into the Lord. Kept your word like you said you would. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercy's on you every morning. Steadfast love will never end. Hope
His praise is the waters my enemies drowning. Come on, let's sing it out. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I praise when I feel it, and I praise when it's all. Yes, Lord, we've got so many reasons to praise you. I praise 'cause I know you're still in control. I praise is a weapon. It's one sound. Oh, it's more than the sound. 'Cause praise is the shout that breaks Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my, come on, let's lift those hands. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah. We're gonna praise your name. Is God is good? Say amen. Is God is good? Amen. Hallelujah. Come on, let's declare our words. We're gonna sing this out. I praise God, you sovereign. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated the grave. I praise God, you reign. Praise God, you true. Praise God, there's nobody greater than you. Let's praise. Praise God, you sovereign. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated the grave. I praise God, you're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. God, praise the Lord, oh my soul. I won't be my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, come on, let's sing it out. Let's praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep? I won't be quiet. God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. We praise your name. Glory to you, Jesus. Glory to the King of Kings. Glory to your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's give him a shout of praise. Shout hallelujah. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise, be praised, be praised, be praised, be praised. We praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to your name, O Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to the King of Kings. Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah. You are a great, great God, oh Lord. You are an amazing God. You are a good, good Father. You are everything, Lord Jesus. You are everything in our lives, Lord. You are peace. You are joy. You are comfort. You are strength. You are healer. You are Savior. You are everything, Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Right now, Lord, at this moment, Lord, we just want to worship you. We just want to acknowledge your presence, your glorious presence right now in this place, oh Lord. Hallelujah. Patuloy ka naming papupurihan. Patuloy ka naming itataas. Lord, you have been so good in our lives, Lord. Sa bawat araw, hindi ka nagkukulang. Mga pangako mo, Panginoon, hindi nabibigo. Your words, Lord, they never failed us, Lord. And it will never ever fail us. Panginoon, ikaw yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya, Panginoon, we have this assurance na sa bawat araw. Kasama ka namin, Panginoon. And Lord, at this moment, sa aming mga puso, sa aming buhay, sa aming mga sinasambit na mga salita, mga awit, Lord, dinggin mo ang aming pasasalamat. Dinggin mo, Lord, yung aming puso na nagpupuri, nagagalak, na nagpapasalamat sa iyo. Lord, marami kaming pinagdaanan, pero sa lahat ng pinagdaanan namin ito, kasama ka namin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for being there for us, Lord. Sa lahat ng bagay, Lord, sa lahat ng karamdaman, pangangailangan, nandyan ka at nananatili ka, Lord, na dakila sa lahat, Lord. The name above all names, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy nating itaas ang ating papuri, ang ating pasasalamat sa Kanya. Kung ano man yung humahadlang ngayon nasa isip mo, surrender it to Jesus Christ. He is here right now. Nakikita ng Panginoon ang nasa puso mo in praising. Lift your hands, lift your worship. In praising, there is power. Fill your hearts with worship, with praise. In praising, hallelujah, andun yung glorious presence ng Panginoon. Andun yung kadakilaan niya. Andun yung kapangyarihan niya. Hallelujah, declare in your hearts, in your worship, that He is good, that He is Lord, and He is the name above all names. At walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's continue to lift His name. Let's continue to glorify Jesus. Let us worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Come on, church, with all of our hearts, let us lift our hands, our hearts, our voices to Jesus. We praise. Hallelujah.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At ngayon po, dadako na po tayo sa pinakamahalaga, ang pakikinig po ng salita ng Diyos. At sa ngayon po ay nasa series pa rin po tayo ng Encountering Jesus and His Healing na ibabahagi po ng ating pastor Antonio Cruz Jr. sa topic na The Greatest Healing, Forgiveness of Sin. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Palang hapon po sa ating lahat, sa mapagpalang araw sa ating lahat. Yan. So, nawa tayo pong lahat ay nakapagbigay ng papuring awitin bilang pasasalamat natin sa Panginoong Hesus ngayong araw na to. Ano? Yan. So, sa pagkapatuloy po, tayo po muna po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo at sumasamba sa araw na ito na tanging sa iyo lamang ang lahat ng aming pagpupuri na ginawa namin. Aming Ama, dalangin din namin sa araw na to, sa oras na to ay patuloy mo kaming samahan sa pakikinig ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, buhos mo yung karunungan, bigyan mo ko ng karunungan, Lord, upang sa mensahe na nais mong maratangin sa mga nakikinig ngayon ay siyang mapakinggan namin. At walang ibang mensahe, walang ibang karunungan, hindi karunungan ko, kundi karunungan mo lamang ang siyang maghari at manguna sa pagbubulay-bulay namin ng iyong mga salita. Dalangin din namin, Lord, na bigyan mo kami ng kalinawan ng kaisipan at ng puso upang kami ay maging ready sa aming pakikinig. Linisin mo ang aming puso at isipan na walang kahit anong kasalanan, walang kahit anong mga sagabal ang humadlang upang maunawaan namin mabuti ang mensahe mo sa araw na ito. Aming Ama, maraming salamat. Samahan kami nawa ng Espiritu Santo sa aming mga tahanan, sa aming pakikinig, na upang maunawaan namin mabuti ang mensahe mo. Maraming salamat, O Diyos, at ang gawain namin ito ay tanging sa iyo lamang namin itinataas at ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, pagsambat kadakilaan. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Yan. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat and happy midweek sa ating lahat. No? So napakabilis po ng panahon, napakabilis ng taon at muli ay Holy Week na naman po. No? At ito na yung panahon o yung season na tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko o ano man yung nakagisnan natin kung ang Holy Week po ay tinitingnan natin ito na parang isang remembrance o pagpapaalala ay dumating na naman. Pagpapaalala nung pagsakripisyo ni Jesus Christ ay dumating na naman po yung season na ito sa atin sa taon na ito. At isang pagpapakita na talagang napakabilis ng panahon. So diyan naman tayo makakita na naman tayo ng mga yung mga celebration, diba? O yung ginagawang kultura, diba? Ng mga Katoliko, ng kung paano i-represent, kung paano inaalala yung pagpapahirap, pagpapasakit ni Jesus Christ para lang tayo po'y matubos sa ating mga kasalanan. Amen? So, alam kong ito rin yung season na tayo po'y mga magbabakasyon na. No? So, nawa, bukod sa pagbabakasyon natin ay itong pag-aaralan natin ngayon ay maging paalala din sa ating lahat. Although ito naman po ay talagang madalas na nating napapakinggan at laging pinapaalala sa atin ito. Kayunpaman, this season syempre mapaalala muli sa atin bago natin gawin yung mga bakasyon natin, bago natin gawin yung mga errands natin, personal errands, this vacation. Yan, sa gayon, sa puso natin at sa spirito, diba, nandun pa rin yung pagpapaalala sa atin o ipag-alaala natin sa ginawa ni Jesus Christ para sa ating lahat. Amen? Okay. So, sa oras po na ito, sa araw na ito, ay tatalakayin natin. Nandito pa rin po tayo sa series na Encountering Jesus and His Healing. Okay, at sa araw na to, The Greatest Healing, Forgiveness of Sins.
Okay, so tatalakayin natin ngayon yung pinakadakilang pagpapagaling na ginawa ni Jesus Christ, which is yung pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. So alam ko marami sa atin hindi naman gas-gas, pero alam kong lagi nating napapakinggan, 'di ba, ang pagpapatawad ng Diyos. Okay? So nawa sa oras na 'to makita natin yung Holy Week, makita natin yung itong Semana Santa, ba, na ito ay isang pagbibigay din sa atin ng Panginoong Hesus sa pinakadakilang pagpapagaling sa atin. At yun ay walang iba kundi yung pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? So, kasi nga, itong ginawa ni Jesus Christ, hindi lang ito yung healing ng ating katawan. Okay? Kahit anong gawin natin, di ba? Although talaga naman nagpapagaling ang Panginoong Hesus. Amen? Ng ating mga physical sickness. Ano man yung karamdaman, pinapagaling yan. Pero darating pa rin talaga tayo sa punto ng buhay natin na itong katawan natin ay bibigay at bibigay. Amen? Kasi nga wala naman talagang permanente dito sa mundo. Wala naman isa sa atin ang immortal kung tawagin nga, no? Amen? Kaya yung greatest healing na sinasabi natin dito, which is the forgiveness of sins, yan po yung pinaka ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Kasi yung forgiveness, di ba, of our sins, yung forgiveness para sa ating mga kaluluwa at sa ating spirito, ito po yung pang magpakailanman. Amen. Ito yung hindi po nawawala, hindi ito yung napaparam, di ba? Hindi po ito yung mortal na physical body natin. So, ito po yung kaya nga po yung pagpapagaling ay yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay ito po yung greatest healing. Amen. At syempre, hindi naman tayo pagagalingin o hindi tayo patatawarin sa ating mga kasalanan kung wala tayong kasalanan. Amen. Tama po ba? So, tayong lahat po walang exempted. Lahat ng tao, kahit isipin na natin kung sino yung pinakamabait na tao sa buong mundo, isa po ang pinakasigurado, lahat po tayo ay nagkasala. Amen. So, hindi man lahat ay mamamatay tao, hindi man lahat ay magnanakaw, hindi man lahat ay, di ba, pare-pareho ng kasalanan. Pero kung nakakatiyak, meron sa atin mga nakapagsinungaling, meron iba sa atin mga nanloko, di ba? So, tayo nagkasala. Sabi nga natin, may dalawang uri din ng kasalanan, sin of commission and sin of omission. Yung mga bagay lang na alam nating tama o mabuti na hindi natin ginawa is pagkakasala din. So, masasabi natin na, di ba, walang sino mang tao sa atin ang makakapagsabi na tayong lahat o makakapagsabi na wala siyang kasalanan. Amen? So, lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo ay inalipin ng kasalanan. Okay? Kaya nga, kailangan natin ang pagkapatawad. Amen? So, the very first na dapat natin i-accept yan bilang tao, tayong lahat ay nagkasala. Tayong lahat ay nag-fall short sa harapan ng Diyos. And we all need forgiveness of Jesus Christ. Amen? So, yun yung number one na dapat nating tanggapin bilang tao. Kasi kung di natin ito tatanggapin na tayong lahat na nagkasala, we won't seek forgiveness. Kasi ang tingin natin sa sarili natin, righteous tayo. Diba? Wala tayong kasalanan, mabait ako kasi araw-araw nagsisimba ako, diba? Araw-araw nananalangin ako, etc. etc. Amen. Nadideceive tayo ng kaaway kapag ganyan, mga kapatid. Amen. Kasabi nga sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. So lahat tayo ay nagkasala. And every one of us need forgiveness. Amen. Okay? So tingnan natin yung isa sa mga key points o sa topic natin o mga dapat nating pag-aralan ngayon regarding this topic. Okay, number one,
sin is the deepest sickness of man. Gaya ng sabi ko kanina, kaya kailangan natin ng forgiveness kasi tayo pong lahat ay may sakit. Amen. Tayo pong lahat ay mayroong isang masasabi nating terminal disease. Hindi pang physical, pero ito'y pang eternal. Lahat tayo. Amen. Meron tayong isang malalang sakit at iyon po ang kasalanan. Amen. That's why Jesus came here, amen, to heal us, to forgive us. Okay? Sabi po sa Marcos 2, chapter 2, verse 5, ito po yung kwento noong paralitiko, diba, na dinala ng kanyang mga kaibigan kay Jesus Christ habang nagpapagaling din. So, ito yung dinaan sa bubong yung mga kaibigan niya paralitiko. And noong napansin na ni Jesus Christ, nabutas na yung bubong, binaba na doon yung paralitiko. Okay, ano ginawa dito ni Jesus Christ? Sabi dito, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Amen? Okay? Alam niyo po, mga kapatid, maganda yung message sa atin dito. Although ito po ay napag-aralan na natin before, pero gusto kong balikan natin yung pinaka-message nito. Yung paralitiko dito at yung kanyang mga kaibigan, they only seek healing kay Jesus Christ. Gusto nila makalakad itong paralitiko, Pero unang ginawa ni Jesus Christ dito ay pinatawad ni Jesus Christ yung kanyang kasalanan. Amen? So, maganda yung message na pinapakita sa atin dito, na ito yung mas importante na dapat nating ma-receive bilang tao. Kasi above all else na sickness na meron tayo, diba? Ubo, pagiging katulad din doon, paralyzed siya, paralitiko, o anumang sakit na meron tayo, iba pa din, okay? May mas malalang karamdaman pa din tayo na dapat na tayo po ay gumaling, na dapat tayo ay mapagaling. Amen? At iyon nga yung pagkaalipin natin sa kasalanan. Gaya ng sabi ko kanina, itong kasalanan na ito, this is far, far beyond, diba, doon sa kung anong pwedeng gawin ng karamdaman sa katawan natin. And itong kasalanan na ito, hindi lang ito nagte-take effect during habang tayo may physical body pa, buhay pa. Ito rin po ay magte-take effect din, Once na tayo po ay hindi mahil dito, meron pa rin pong effect ito after life. Amen. That's why, diba, isa sa ginawa ni Jesus Christ dito, pinatawad na ang kasalanan noong paralitiko. Amen. So, pinakikita rito, mas importante na magkaroon tayo ng spiritual healing bago tayo magkaroon ng physical healing. Amen. Amen po ba? So, yun yung pinaka-importante dito, mga kapatid. Kasi nga, nakita rin ni Jesus Christ dito, kasi yung paralitiko, nire-represent yan tayo Diba? Tayo nire-represent yan. So, the problem, hindi lang naman yung sickness. Okay? Ang pinakamabigat na problema na kinakaharap natin bilang tao ay yung separation natin from God. Okay? So, napaka malala po ng sitwasyon ng isang tao once na tayo po ay separated sa Diyos. Amen? Yung physical healing, temporary lang yan. Gaya ng sabi ko kanina. Hindi rin, wala tayong makakapagsabi na tayo po ay tatagal at tatagal ng gantong taon. Lahat tayo, merong limitations physical body natin. Okay? Pero yung forgiveness na ibinibigay ni Jesus Christ sa atin, it is eternal life. Amen po ba? So, kaya pinakita dito, ginawa dito ni Jesus Christ, pinatawad muna ang kasalanan ng paralitiko bago siya pagalingin. Kasi there's mas importante yung pagpapatawad kaysa doon sa physical healing. Okay? Ang sabi din dito sa Isaiah chapter 59:2,
kundi ang inyong mga kasamaan ang naghihiwalay sa inyo at sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, kaya't hindi siya nakikinig. Okay? Ito yung sinasabi nating separation from God. No? So napakalala po nito, no? So isa ito sa grabing sitwasyon na pwedeng kapalooban ng isang tao kapag siya po ay nasa pagkaalipin ng kasalanan o hindi pa pinatatawad ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so talagang nagkakaroon tayo ng separation from God. So kapag separated tayo from God, mamaya makikita natin yung effects niyan. Makikita natin yung epekto ng kasalanan sa atin. Okay, so dito pa lang makita na natin. Okay, kumbaga parang kung ikaw ay merong may sakit, 'di ba? Parang napakalayo mo. Napakalayo mo doon sa ospital, napakalayo mo sa pagamutan. At iyon yung sitwasyon natin. Okay, so parang walang direction, walang pag-asa, walang kahit anong, 'di ba? Walang kahit anong paraan para makaalis tayo doon sa sitwasyon na 'yon. So napakahirap ng sitwasyon, okay? Ngayon talakayin natin number 2, the effects of sin naman. Unang-una, syempre sabi nga, tuloy natin, separation from God. Okay, Isaiah 59:2, kundi ang inyong mga kasama na naghiwalay sa inyo sa inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay nagkukubli sa kanyang mukha sa inyo at sa kanya at kaya't hindi siya nakikinig. Amen? So, gaya na sabi ko sa kanina, okay, kung tayo po hiwalay sa Diyos, amen, dahil sa kasalanan nito, kahit anong tawag natin, kahit anong panalangin natin, kahit anong daing natin, hinaing natin na pagtawag sa Panginoong Hesus, ano sabi ito? Hindi siya nakikinig. Gaya rin sinasabi sa kanyang salita, hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng makasalanan. Amen? Yung tipong mabigat na yung problema mo, puno-puno ka na ng pagsubok, yung tipong andun ka na sa punto ng buhay, yung masaklap, no? Na pag talagang non-believer, di ba? Laging huli ang option natin sa Diyos, no? Yung tipong pag walang-wala ka na, saka ka nang mananalangin. At ang masaklap pa doon, kung non-believer, ikaw ay alipin ng kasalanan, you are not forgiven yet, di ba? Kahit anong panalangin mo sa Diyos, wala. Di ba? Parang walang Diyos. Hindi ka pinapakinggan, walang answered prayers, di ba? Parang napakalayo ng Diyos. Amen? So, isa yan sa effect ng kasalanan. Okay? Isa yan sa effect ng tayo po alipin ng pagkakasala. No? So, hindi natin matagpuan, hindi natin masumpungan ng Diyos. Amen? Okay? Hindi natin masumpungan ng Ama. Okay? So, iyan po ang isa sa mga effect ng kasalanan. Pangalawa, spiritual death. Sabi nga sa Romans 6:23, sapagkat kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? So, pag sinabing spiritual death, ito po yung pangalawang kamatayan natin, ano? After ng physical body natin. So, ito yung sinasabi ko kanina, kapag tayo po ay yung kasalanan, hindi lang yan may bad effect o negative effect na kahit habang tayo ay buhay. Maging after our lives here, dito sa mundong ito, di ba? Nandun pa din, nagte-take effect pa rin yung kasalanan. At itong sinasabi natin, spiritual death. Okay, kapag sinabing spiritual death, ito na po yung pangwalang hanggan. Ano? So, napakahirap ito. Okay, yung sitwasyon na ito. Okay, kumbaga parang daig pa natin may cancer nito, no? So, ito po yung tuluyan na talagang napalayo na tayo sa Diyos at nandun na yung sabi nating eternal damnation. Okay, so nobody wants to go there, di ba? Wala naman may gusto. Alam naman natin, wala may gusto. Pero sabi nga natin, meron tayong kayang gawin, magdesisyon. Diba? Tanggapin lang natin yung pagpapatawad ni Jesus Christ.
Tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero masaklap, di ba, maraming tao ang hindi naunawaan yung bagay na yun. Maraming tao nagkakamali pa din ng desisyon na dapat nilang tahakin. Amen. Amen. So, pero ganyan pa man, sabi nga natin, pag nandito na tayo, spiritual death, no turning back na din. Diba? Wala na yung pagsisisi, tapos na. Okay. So, sa ating lahat na nandito nakikinig, hindi po sa nananakot, hindi ko po kayo tinatakot, pero ito po yung katotohanan, ito yung realidad na mangyayari sa isang taong wala kay Jesus Christ. Amen. So, hindi po, kaya sabi ko, na kay Jesus Christ. Si Jesus Christ lang po ang daan para tayo po ay makawala sa spiritual death na ito. Diba? Okay, hindi po yung self-righteousness natin na dapat tayo magpakabait o et cetera, et cetera. Hindi po yun ang kailangan natin. Ang criteria at ang prerequisite o yung requirement ng Diyos Ama, okay, ay tayo po ay dumaan sa kanyang bugtong na anak. Diba? Na inalay niya ang kanyang buhay para sa atin na walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Jesus Christ is the only way. Amen. Letter C, ano pa po yung effect ng kasalanan sa atin? Mga Awit, chapter 38, verse 4. Sapagkat ang aking mga kasamaan ay lumampas sa aking ulo, gaya ng mabigat na pasan. Okay? Ang mga ito ay napakabigat para sa akin. Amen. So, alam niyo po, isa rin sa effect ng kasalanan habang tayo po nabubuhay dito, no? Yung kabigatan, yung guilt, yan, yung kung paano natin bibit-bitin. Kasi alam ko na-experience na din natin to na parang yung gusto nating magpakabait, gusto na nating magbago ang buhay, pero merong bumubulong sa atin na wala na tayong pag-asa magbago. Wala na. So kung sa dami ng kasalanan ko, parang wala na akong wala nang way para ako'y patawarin pa. Wala nang way para ako'y makaalpas pa dito. Amen. So, yun na yung nagiging kaisipan natin, ano, kapag tayo po ay talagang napailalim sa kasalanan. So, yung tipo parang wala nang pag-asa ang buhay, kahit ang Diyos di na ako kayang patawarin. Yung tipong pag pumasok ako ng simbahan, kikintatan na lang ako sa sobrang saba ko. Diba? At yan yung kasinungalingan na inilalagay din ng kaaway sa bawat tao, no? Na hindi ka na mapapatawad, sobrang na yung ginawa mo. Diba? Ultimo, mga magulang mo, mahal mo sa buhay, itinatuwa ka na wala ka ng pag-asa. Okay? Amen. So, yung parang totoo naman, di ba? Sabi nga sa John 10:10, naparito ang kaaway upang mawasak, manira, at pumatay. Amen? Hindi lang physical body. Nandiyan yung papatayin yung pag-asa mo, papatayin yung kapayapaan mo, di ba? Nanakawin yung kaligayahan mo, yung peace of mind mo, nanakawin lahat yan. Amen? At iyan ang isang nangyayari sa isang taong alipin ng kasalanan. Amen? To the point na napakabigat na ng dalhin. Napakabigat na hindi na tayo makawala. Amen. Okay. Amen. So, isa yan sa mga effect ng kasalanan sa atin. Okay. Letter D, pangapat, loss of peace. Okay. Amen. So, isa nga sa tinatanggal din ng kasalanan ay yung kapayapaan. Isaiah 57:20-21. Ngunit ang masama ay parang maalong dagat. Okay? Na hindi mapalagay na ang tubig ay naglalabas ng putik at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng Diyos, para sa masasama. Amen. Okay, so tulad nung kanina, no, sa yung burden and guilt, ito rin yung isa sa mga natatanggal, yung kapayapaan. Yung tipong parang hindi mo na alam, directionless ka na. Okay, hindi mo alam kung saan ka pupunta, sino ba pupuntahan mo. Parang saan ba patungo yung buhay ko?
Diba? Parang puno-puno na lang ang kasalanan, inom dito, tambay dito, bisyo doon, basag ulo dito, basag ulo diyan, 'di ba? Kung ano-ano yung mga pinaggagawa ko sa buhay, hindi pong wala na, patapon na ang buhay ko, no? So wala na akong kapayapaan. Amen. Na hindi mo na alam kung saan yung direction ng buhay mo. Amen. So, yan po ang effect ng kasalanan. At gustuhin man nating makawala, gustuhin man nating makaalpas diyan, hindi natin magawa, no? Kasi nga, ganun makapangyarihan ang kasalanan. At wala tayong kakayanan. Kahit ibigay natin ng buong lakas, katalinuhan, yung will natin, lahat ng yan, ibuhos natin, wala tayong kakayanang makaalis sa sumpa ng kasalanan. Amen. So, yan po yung katotohanan na meron tayo dito sa sanlibutan. Okay? So, lahat tayo, hindi natin kaya. Okay? So, pang-apat o pang-lima, bondage and slavery. John 8:34, sumagot si Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Amen? Kaya yung pakiramdam na parang wala tayong kapayapaan, guilt, na hindi natin magawang makaalis. Kasi nga, di ba, alipin tayo ng kasalanan. At kapag sinabing alipin, master natin yung kasalanan. At kapag sinabing master yan, siya ang nagpapatakbo ng buhay natin. Amen. Amen. Kapag yan ang sinabi nating kapag ang kasalanan, sinabi natin yan ng master na namumuno, nangunguna sa atin, talagang wala tayong kakayanang, 'di ba, makawala diyan kasi kinokontrol tayo ng kasalanan. Amen. Kaya nga sabi sa kasabihan, gusto kong bumait pero di ko magawa. 'Di ba? Sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama. Okay, so kahit anong will natin, di ba, kahit anong determination natin na makaalis sa kasalanan, hindi natin magawa. Kasi nga, wala na tayong control dyan eh. Once na tayo naalipin ng kasalanan, ang kasalanan nagkocontrol sa atin. Amen? At iyan ang sa pinakamasaklap na sitwasyon ng isang tao. Amen? Lalo na kapag talagang napakalakas ng pita ng laman, ano. So, hindi na talaga natin kakayanin. Okay? So, talagang for the rest of our lives, di ba, magiging alipin tayo ng kasalanan. Yan ang bad effect, no? Letter F, broken relationships. Ngunit ngayon, nailisin ninyo ang lahat ng ito. Galit, puot, masamang hangarin, paningin ng puri at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Okay? So, itong nasa Colossus 3:8, ito po yung mga bagay o mga kasalanan na nakakapag-damage ng mga relationship. Okay? Kung matatandaan natin yung ating series nung Sunday, pag Sunday fellowship natin, yung fleeing from the sin that damage relationships, okay, tinalakay natin dun yung mga kasalanan na nakakapag-damage ng mga relasyon natin, at pinaunawa sa atin doon na talaga namang yung mga kasalanan na yan ay nakakapag-damage talaga, at yan talaga isang effect ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Even yung relationship, diba, nawawala yan, nasisira. Amen? Okay, yung sexual immorality, yung pagsisinungaling, dishonesty, diba, yung panloloko, okay? Yung sa pagbibigay, karamutan, lahat ng yan, mga kapatid, ay even ito, yung sinabi rin sa Colossus 3:8, yung mga pampanirang puri, yung mga maruruming pananalita, it damage relationship. Kahit nga sa simpleng salita na masakit na pananalita, diba, ay nakakasira yan ng relasyon. Amen. So, sabi nga, mas masakit pa yung makarinig ka ng masakit na salita kaysa sa physical, di ba? Sa physical na sakit eh. Di ba? Kasi yung physical na sakit, nag-heal yan eh. Pero yung masakit na pananalita, di ba? Mas masakit daw yan kasi mahirap kalimutan, naalala. Tas lalo na kapag galing pa sa mahal mo sa buhay mo, narinig yung salita na yon, di ba? So, nagkakaroon talaga ng damage.
At yan talaga rin ang gusto ng kaaway sa pamamagitan ng kasalanan. Sirain ang mga relasyon. Amen? Yung kasalanan, syempre unang-una naapektuhan yan yung relasyon natin sa Diyos. Nalalayo tayo, nasisira din yung sa sarili natin at yung relasyon natin sa kapwa natin, sa pamilya, mahal sa buhay, kaibigan, etc. etc. Okay? Amen? So, habang lumalalim yung kasalanan, mas lalong lumalalim din yung mga sugat. Diba? Mas lalong lumalalim yung mga damage na yan. Okay? So, talagang papasira at papasira. Patuloy na sinisira niyan. Kumbaga parang ana yan, parang kalawang ang kasalanan sa buhay ng isang tao. Amen? So, yan po yung mga negative o bad effects ng kasalanan sa buhay natin. Diba? Parang mga karamdaman, parang sakit, may mga side effect pa. Okay? So, totoo, kaya pinakikita ko lang dito, na talagang parang sakit. Hindi lang parang talagang, ito talaga yung ultimate, diba, na sakit ng isang tao, yung kasalanan. Amen? At walang kahit anong gamot, walang kahit anong therapy, walang kahit anong operation o medical procedure na pwedeng gawin para tayo po ay gumaling dito. Amen? Okay, wala kahit ano. Kahit ubusin natin yung buong yaman natin, lahat ng pera natin, wala tayong kakayanan para dito po ay gumaling tayo. Pero, salamat sa Panginoong Hesus. Amen? Number 3, Jesus came to heal through forgiveness. Dumating si Jesus Christ para tayo po ay pagalingin sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ito lang po, nag-iisang gamot. Amen? Nag-iisang gamot lang ito para sa atin, para po tayong gumaling sa karamdaman natin ito na kasalanan. Okay? So, gamot na ito ay yung pagpapatawad ni Jesus Christ. Marcos 2, 10 to 11. So, tuloy natin, Kasi dito yung sa kwento nun, parang may nagtatanong, parang siguro mahusay sa kautusan. Diba? Sino ka para magpatawad? Tinanong si Jesus Christ. Okay? So, sumagot dito, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng kasalanan, ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Amen? So, mga kapatid, kung mayroong binigyan ng authority o ng kapangyarihan na magpatawad para tayo po'y mapagaling sa ating mga kasalanan, amen, walang iba yon kundi si Jesus Christ lamang. Amen? So, kung kailangan natin ng pagpapatawad, kailangan natin ng forgiveness, the only person na kailangan nating isik, kailangan nating hanapin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ lamang. Siya ang dapat nating hanapin. Kaya nga kung pagod tayo, full of burden na, 'di ba? Talagang wala na tayong kapayapaan. Grabe na yung effect ng kasalanan sa buhay natin. Sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingayin ko. Amen? Amen? So, we have to seek Jesus Christ. Kailangan din lumapit sa Kanya. Amen? Amen? So, kaya talagang kailangang meron tayong tamang pangunawa, meron tayong tamang pagkilala kay Jesus Christ. Amen? Siya lamang ang daan, siya lamang tanging, ang pag-asa natin upang tayo makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Amen? Pagkaalipin sa kasalanan. Okay, kasi nga siya lang ang binigyan ng authority para tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, pag napatawad o pagpapatawad sa ating mga kasalanan, regardless po, anuman ang kasalanan natin, kahit na yung kasalanan natin ay hindi kapatawad-tawad ng batas,
kapatawad-tawad ng tao, mga kapatid. Amen. Ang pagpapatawad, ang habag, ang pag-ibig ng Diyos po ay boundless. Amen. Napakalawak po nito. At it is very, very impossible sa Diyos na hindi niya tayo maunawaan. Amen. Imposible sa Diyos na magkaroon ng limitasyon ang pagkapatawad niya sa atin. Amen. Okay. So mamaya titingnan natin kung gaanong walang kalimitasyon kasi merong example si Jesus Christ na ginawa, di ba? Na talagang naparito siya para talaga tayo po ay patawarin. Okay? Para tayo bigyan ng kapatawaran. Amen. Number 4, the cross is the place of ultimate healing. Amen. So this Holy Week, whenever na dumarating yung season na to, alam kong you will agree with me na isa sa mga naiisip natin, 'di ba, ay yung krus, 'di ba? Kasi nga pag may sinakulo, may bubuhat na krus, mga nagpepenitensya, may krus din. Okay? So nawa mga kapatid, hindi maging mababaw o hindi lang ganun yung paalala sa atin dahil merong krus na merong magpepenitensya. Beyond that, mga kapatid, mas lalima natin yung pagpapaalala sa atin ng krus. Yung krus, yes, tama. Totoo yan. Bukod sa salvation, bukod sa bukod sa sacrifices of Jesus Christ, include natin the cross is a place of ultimate healing. Okay? Ito po yung nagbigay sa atin ng ultimate healing o yung pagpagaling. Okay? Isaiah 53:5, ngunit siya ay nasugatan sa ating mga pagsuway. Amen? Dinurog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang nagdulot sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Amen? So instead, diba, na tayo po yung magdanas ng kaparusahan ng eternal death, diba? Si Jesus Christ na po ang umako noon. Si Jesus Christ na ang nasugatan para sa atin. At isa to sa isa sa magandang sinabi rito, at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay tayo ay gumaling. Amen. So pinakikita rito mga kapatid, ako niniwala, bukod sa physical healing, ito yung greatest na pagkapagaling sa atin, yung karamdaman natin spiritual o yung karamdaman na sa ating kaluluwa na dahil tayo po ay mga alipin ng kasalanan. Amen. So kaya tayo gumaling, o sinabi rito sa pamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Ibig sabihin, tayo po ay napatawad. Amen. Tayo po ay gumaling dun sa spiritual sickness natin. Diba? Nawala tayo dun. Amen. So, yun yung dulot ng krus. Yun yung dulot ng krus para sa ating lahat. Okay? So, whenever na hahantong o dumarating tayo sa Holy Week na ito, nawa maging reminder sa atin na binigyan tayo ng ultimate healing ng Panginoong Jesus. Amen. Na binigyan tayo ng pagpapatawad, kagalingan, amen, because of Jesus Christ. Kaya tayo may bagong buhay. Meron tayong buhay na pinawalang sala. Meron tayong, 'di ba, bagong tayo. Okay? Bagong pagkatao. Diba? Kaya sabi nga sa kanyang salita ay ang nakapag-isa sa kanya isang bago ng nilalang. Diba? Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. So yung healing na ito nag-restore din sa atin ng relasyon natin sa Panginoong Hesus. Sa Panginoon, sa Diyos Ama. So yung broken relationship natin dati sa Diyos, di ba? Nawalay tayo. Diba? Binalik din ni Jesus Christ yan. Okay? So yung mga effect ng kasalanan na yan, okay, once na tinanggap natin si Jesus Christ, mawawala lahat yan. Amen. Yung tipong parang kung ikaw ay may trangkaso, yung total, nawala yung ubo mo, nawala yung sipon, wala yung body pain mo, nawala yung lagnat,
Diba? Wala yung sakit ng ulo, gumaan yung pakiramdam mo. Amen. Ganun. Diba? Parang ganun yung nangyari sa atin. Once na ma-receive natin yung pagpapagaling ni Jesus Christ. Amen. So nawala lahat, pati the curse of sin. Diba? Amen. At yung effect ng sin, wala yan. Nawala na lahat yan. Amen. Ngayon, darating yung Biyernes Santo. Okay? So nawa mga kapatid, no, tayo as Christians, no, nawa maging daan din tayo upang maging malinaw din, diba? At maunawaan ng mga mahal natin sa buhay o yung mga hindi pa nakakaunawa mabuti. Maging daan tayo para maunawaan nilang mabuti kung ano ba yung significance, ano ba yung pinoportray talaga ng cross this season. Okay? Na kung mayroon mang magtanong sa atin, di ba, na nawa, ang maging sagot natin ay kung ano sinasabi ng Biblia. Okay? Hindi na yung sagot na kasi nga nagpenitensya yan, ito na yung sinagot niya, kailangan nilang gawin yan. So wala dapat tayo dun, ano, mga kapatid, no? Wala na tayo dun sa kultura at mga ano pa man yung mga nakagis na ginagawa tuwing Holy Week, no? We as Christians, sabi nga, dapat binabago na rin natin yung isipan natin, ano? Bago na rin yung pangunawa natin. Okay? So, magindaan tayo upang maunawaan din ng mga mahal sa buhay yung kahulugan ng krus. Okay? Ano pa? Sabi sa 1 Pedro chapter 2 verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa puno. Amen. So, willingly, no? Pinakikita rito, siya mismo, si Jesus Christ mismo. Walang pagdadalawang isip, diba? Na talagang dahil sa pag-ibig sa atin, dahil sa kanyang kagandang loob para sa ating lahat, siya mismo ang nagdala ng mga kasalanan natin doon sa krus. Yun yung puno, no? Yung sinabing puno, parang kahoy. Okay, so ito yung krus. Upang tayo mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katwiran. So ginawa ni Jesus Christ yan for our benefit. Amen? Ginawa niya yan para sa ating lahat, hindi para sa kanyang sarili. Amen? Kaya nga, kung ang gagawin lang natin, diba, accept lang natin yung ginawa ni Jesus Christ. Accept natin na mahal tayo ni Jesus Christ. Accept natin si Jesus Christ. Amen? Na siyang daan ng kapatawaran natin. Na siyang daan ng kagalingan natin. Amen? So, gaya na sabi ko kanina, walang ibang way, diba, para tayo po gumaling sa kasalanan o mapatawad sa kasalanan. Only Jesus Christ. Amen? Okay. Number 5, okay? Forgiveness brings complete restoration. Amen? So, ito yung isang magandang effect, no? Kung mayroong bad effect ang kasalanan, okay, meron ding magandang effect sa buhay ng isang taong pinatawad o pinagaling ng Diyos, ni Jesus Christ. Forgiveness brings complete restoration. Mga awit 103, verses 2 to 3. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Siya ay nagpapatawad sa lahat mong kasamaan na nagpapagaling sa lahat mong karamdaman. Amen? So, mga kapatid, tulad ng ginawa, diba, ni Jesus Christ sa paralitiko, after pinatawad ni Jesus Christ ang paralitiko, na-restore yung legs, diba, nung paralitiko, nawala yung pagiging paralitiko niya, yung paralyzed niya, no? Siya muling nakalakad, nakatayo, di ba? Nakauwi, di ba? So, na-restore ang kanyang buhay kahit doon sa ibang mga pinagaling ni Jesus Christ, ano? Okay. Talagang once na na-encounter natin ang healing ni Jesus Christ, nire-restore nito ang buhay natin. Amen. Pinanunumbalik yung kagalakang nawala, nanakaw. Pinanunumbalik yung kapayapaang nawala, na ninakaw din. Pinanumbalik yung pag-ibig na nawala, ninakaw, ng kaaway. Amen. Pinanumbalik yung mga
yung kawalan ng pag-asa natin. Diba? So lahat ng yan, nire-restore ng Diyos once na tayo po ay pinatawad o na-receive natin ang pagpapatawad ng Panginoong Hesus. Amen? Amen? Nare-restore yung relasyon natin sa Diyos at syempre, nare-restore din ba yung puso, isipan natin, and especially yung physical body din natin nasisira din dahil sa kasalanan. Amen? Amen. So, napakabuti ng Panginoong Hesus. Tingnan natin itong season na to as the good news. As good news, no? So, there's no reason para sa ating Kristiyano na malungkot dahil magbe-Biyernes Santo, etc., mamatay. Hindi po. Hindi na tayo iniwala doon. Amen? 2,000 years ago, victorious na si Jesus Christ. 2,000 years ago, napagtagumpayan niya na ang kasalanan, napagtagumpayan niya ng kamatayan, napagtagumpayan niya na ang grave. Diba? Pati ang sumpa ng kasalanan, ang laso ng kasalanan, wala na yan. Amen? Napagtagumpayan na niya lahat yan. Amen? Namatay at muling binuhay ng Panginoong Hesus 2,000 years ago. And every season, this season, dapat inaalala natin to with celebration. Amen? Inaalala natin to na nagpupuri sa Panginoon. Amen po? Na salamat sa Panginoon kasi magkaroon tayo ng bagong buhay. Nagkaroon tayo ng pagpapagaling. Nagkaroon tayo ng pagpapatawad. Nagkaroon tayo ng restoration ng mga relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay, and especially restoration ng relationship natin sa Diyos. Amen? Okay? Number 6, Jesus demonstrated forgiveness even on the cross. So ito po yung sinasabi ko kanina, no? Na talagang naparito si Jesus Christ, diba? To forgive our sins. Amen? So, regardless ano man yung kasalanan na meron tayo, regardless anong ganong kalaki, kung anong ganong kaliit, ang purpose ni Jesus Christ is to forgive our sins. Amen? So, talagang hindi namimili si Jesus Christ, no? Wala siyang pinipili. Ito kasalanan mo, malaki, hindi na yun ubra. Okay, ito maliit lang, pwede pa yan. Okay. So, walang ganon, mga kapatid, ano? Amen? Lahat tayo nais patawarin ni Jesus Christ. Imagine nyo, no, Lucas 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen? So, imagine nito, no, napakabigat para nasabihin to ni Jesus Christ sa kanyang Ama, no? Doon na lang sa sitwasyon nang mula siya ay dinakip, pinarusahan, tinorture, nilatigo, at pinaglakad na may hawak na mabigat na krus at pinako. Imagine na lang natin, ano, kung ako yung nandoon, baka lumabas sa bibig ko, walang kapatawaran ng ginawa niyo sa akin. Diba? Napakasakit ng ginawa ninyo. Amen? Diba? Pero siyempre, tao ako eh. Okay? Yun yung emosyon. Pero, iba niyo si Jesus Christ. Amen? Grabe yung pag-ibig ni Jesus Christ. Grabe ang pangunawa. Walang hanggang pag-ibig talaga yung pinakita niya sa atin. Amen? Walang hanggang pag-ibig. Kaya despite doon sa mga ginawa ng tao sa kanya, nandun pa din siya sa focus, nandun pa din siya sa goal niya, na tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kasi yun yung dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. Amen. Na tayo po ay magkaroon ng kapatawaran, matubos sa ating mga kasalanan, at magkaroon ng restoration ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Yan po ang ginawa ni Jesus Christ. So salamat sa Panginoon, salamat sa Panginoong Hesus, salamat sa Diyos Ama sa kanyang pag-ibig sa atin kung kaya tayo po ay nagkaroon ng gantong panibagong buhay, no? Na-experience natin yung kagalingan, pagpatawaran. Amen? Amen po. Okay. So, number 7, mga kapatid, syempre, we are called to receive and give forgiveness. Amen? So, kung tayo po ay naka-receive ng kapatawaran, tayo din po ay dapat maging daluyan ng pagpapatawad din ng Diyos. At pagpapatawad din, maramdaman din ng kapwa natin
yung pagpapatawad. Amen? So, sabi nga, we are called to receive and give forgiveness. So, tayo po tinawag para i-receive natin yung forgiveness. Okay, Colossus 3:13. Okay? Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kung sino man ay may hinaing laban sa kapwa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon naman ang inyong gawin. Amen. Okay? So, sabi nga natin, matututo tayo magpatawad kung naunawaan natin mabuti at na-appreciate natin at napakalalim ng pangunawa natin doon sa pagpapatawad ng Diyos sa atin. Okay? Amen. Kung nakikita natin sarili natin na hindi tayo kapatawad-tawad pero pinatawad tayo, amen, doon din daw natin hugutin ang pagpapatawad natin sa ating kapwa. Amen. Hindi tayo pwedeng maging pinatawad ng Diyos pero hindi tayo nagpapatawad. Amen. Kasi ang pagpapatawad po, yan po ang manifestation o pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. And every time na tayo po ay nagpapatawad, amen, we share the gospel na din. Okay? We share the good news. We share yung kagandahang loob ng Diyos. Okay? So, although mahirap, pagkakataon talaga, napakahirap magpatawad. Amen. Gaya nga nung lagi natin nababanggit, diba? Gawin natin yan, yung pagpapatawad, hindi para sa tao. Okay? Gawin natin yan, yung pagpapatawad, para sa Diyos. Amen. Sa gayon, diba, yung kaisipan na, halimbawa, ba't ko gagawin to sa'yo, sinaktan mo nga ako. So, kung wala ka makitang ganung dahilan, gawin mo lang yan para kay Jesus Christ. Diba? Lord, patatawarin ko to kasi, ano yung sasabihin mo? Ba't ko to gagawin sa'yo? Pinatawad ba ako? Oo, pinatawad tayo ni Jesus Christ. Diba? So, mas magiging magaan sa atin. Diba? Yung dahilan kung bakit tayo magkapatawad. Magpatawad tayo para kay Jesus Christ. Magpatawad tayo dahil iyan ang command sa atin. Amen. Iyan ang na-receive natin, iyan ang share natin. Amen. Matthew 6:14 to 15. Sapagkat kung pinapatawad din ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga tao, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Okay? So, huwag po tayong ma-confuse dito, no? So, hindi po nakasalalay sa atin ang pagpapatawad natin, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Pinakikita lang dito, mga kapatid, we are called to forgive. Amen? Ganun po kasi talagang kabigat na usapin ang pagpapatawad. Amen? So, ganun kasi ipinakikita kung gaano ka-importante, pinakikita sa atin ng Diyos kung gaano ka-importante ang pagpapatawad na siyang dapat nating gawin. Amen? So, kung tayo po ay pinatawad, tumanggap kay Jesus Christ, mga kapatid, we are called to forgive also. Amen? Walang Kristiyano po na hindi nagkapatawad. Amen. Walang Kristiyano at walang believer na hindi marunong magpatawad. Amen. Tayo pong lahat ay dapat magpatawad. Amen. Ganyan pong kabigat ang usapin ng pagpapatawad, ano? Lalo na pagdating sa Diyos. Ayan. Okay. So, kaya nga pinakita sa atin kanina, no? Ano ba yung kasalanan na hindi pinatawad ni Jesus Christ? Wala. Okay. Walang mabigat, walang magaan, diba? Lahat included doon sa panalangin ni Jesus Christ. Diba? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kanilang ginagawa. Kasama lahat yun. Kasama lahat tayo. Walang piniling kasalanan. Amen. So, ganun din yung pagtawag sa atin with regards sa pagpapatawad. Amen? Amen po? We are called to forgive. Okay? So number 8 po, last na po ito, no? The resurrection confirms the power of forgiveness. Romans 4:25.
Siya ibinigay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay maging matuwid. Amen. So this Holy Week, may darating na Sunday, isang pagkapaalala sa atin yung muling pagkabuhay, no? So, gaya ng sabi ko kanina, hindi lang sa Sunday o every Easter Sunday nagtagumpay, no, ang Panginoong Hesus. 2,000 years ago, nagtagumpay na siya. Amen. Sin is already defeated, di ba? Yung sumpa ng kasalanan is already defeated 2,000 years ago. Wala na yan. Tapos na. Napagtagumpayan na ni Jesus Christ yan. At gayon din, napagtagumpayan na rin ni Jesus Christ sa bawat mananampalataya, sa bawat tumanggap kay Jesus Christ, napagtagumpayan na rin niya yung pagkakaalipin sa atin ng kasalanan. So wala na tayo dun, mga kapatid, no? Kung tayo pa yung mga believer of Jesus Christ na tinanggap na natin ang kanyang pagpapatawad, ang pagpapagaling. Amen. Tayo po'y victorious na din sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na. Tapos na. Amen. So, wala na tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan, and we are also called na para maging matuwid sa pamumuhay natin. Amen. Maging living witnesses tayo, maging asin at ilaw tayo, diba? Maging daluyan tayo ng gospel, ng good news. Amen. Especially sa ating buong pamilya. Okay? Kasi pamilya, yan po yung mga taong malalapit sa atin. Amen. So, tayo po ay tinawag upang i-share din ang forgiveness ni Jesus Christ sa maraming tao. Amen. So, nawa, mga kapatid, sa oras na ito, sa season din na ito na sineselebrate natin ngayon, nawa ay napaalalahanan o nadagdagan tayo ng lesson o ng pangunawa patungkol doon sa sineselebrate natin na Semana Santa o Holy Week na ito, no, na paalala sa atin yung kahalagahan ng krus. Amen. Na tayo po ay pinagaling sa pamamagitan ng krus na nagsisignify ng ultimate healing na ginawa ng Diyos sa atin, at yun yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. So, alam naman natin, sabi nga, ng kasalanan, sin destroys, di ba? Naninira yan. Nagsaseparates yan. Di ba? Sinaseparate tayo niyan sa Diyos, sa tao, di ba? Sa mahal natin sa buhay. Binibigyan tayo ng burden yan. Ine-enslave tayo, di ba? Inaalipin tayo niyan, at syempre sinisira ang buhay natin. Pero sabi nga natin, salamat sa Panginoong Hesus dahil sa kanyang forgiveness, tayo po ay pinatawad na ng Diyos, na-restore ang relasyon natin sa Kanya, na-restore yung relasyon din natin sa mga taong nasira dahil sa kasalanan. Diba? Dahil sa kasalanan, nasira yung relasyon natin, nanumbalik lahat ng yun, restore yan. And also, nakalaya din tayo sa burden of sin, nakalaya tayo sa sumpa ng kasalanan. At yan yung isang ultimate healing na ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng krus na ito. Amen. Sa pamamagitan ng krus ni Jesus Christ. Amen. So, nawa, nawan tayo po ay muling nadagdagan ng kaalaman o naging nadagdagan ng karunungan sa ating lahat, at nawa ito ay tumimos sa ating puso at isipan, at patuloy nating isabuhay ang mga salita niya na nagbibigay sa atin ng kalakasan at tibay upang tayo po'y manatili na makalakad sa ating pananampalataya. Amen. So maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa mabiyayang salita na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa kagandahang loob mo, sa pag-ibig mo sa amin. Lord, salamat sa krus. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Alam namin, napakabigat ng mga kasalanan namin. Pabigat ng pinagdaanan mo. Nung ikaw ay ginawa mo ang sakripisyo mo para sa amin.
na nasaktan ng iyong katawan, nasaktan ng iyong damdamin, Panginoong Jesus. Lord, na ikaw ay minura, tinorture, Lord, pinako sa krus, Lord. Mabigat, pero maraming salamat dahil sa pag-ibig mo, ginawa mo yun para sa amin at para kami magkaroon ng kapatawaran. Lord, maraming salamat sa forgiveness. Maraming salamat sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa pagpapagaling mo sa amin spiritually. Lord, salamat. At dahil dyan, Lord, nagkaroon kami ng bagong buhay, nagkaroon kami ng bagong identity na magiging buhay na magiging kalugod-lugod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at sa lahat ng mga pagpapala pa, sa lahat pa ng mga biyaya pa, Panginoong Jesus, na ipagkakaloob mo. Maraming salamat sa physical healing, spiritual healing, mental healing, Panginoong Jesus, emotional healing. Alam namin, Lord, lahat ng ito ay kaya mo ring ibigay sa amin. Kaya, Lord, maraming salamat. Kung sino man sa amin na nandito, sa mga nanonood, sa mga mahal namin sa buhay, kapatid namin na dumaranas ng ganitong karamdaman. Lord, maraming salamat na sa pagpapagaling na ipinagkaloob mo sa amin lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At patuloy mo kaming gabayan ng Espiritu Santo mo sa bawat gagawin namin sa buong linggo na ito, sa bawat araw. Lord, nandawa, sa bawat gagawin namin ay makapagbigay kami ng kaluguran sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo po ang pinakamataas sa papuri. Pagsambat kadakilaan, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Muli po, God bless us all at maging pagpapala po tayo patuloy sa ating mga mahal sa buhay. Amen. God bless po. Amen. Nawa po, napagpala po ang bawat isa sa Word of God na ating pong natanggap ngayon at maging bahagi na rin po ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Patuloy pa rin po ang gawain ng lingkod katulad po ng ating midweek fellowship. Every Wednesday po ito, 6 to 8 p.m. Ang ating Youth for Jesus, every Saturday naman po ito, 5 to 6:30 p.m. At siyempre po, ang ating Sunday Fellowship, 2 session po ito, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At muli po, maraming salamat sa Panginoon. At ang tema po natin, pastor natin, mahal natin. Ang community po natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. It's all about grace, it's all about Jesus. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. Salamat po at God bless us all.